Fabius. Ang i-report ko lang is about Rizal's allegation to Antonio de Morgas, the successes de las Islas Filipinas. Rizal had been contemplating on a well-written history of the Philippines, where he finished his first novel in 1887, but he was too reluctant at first because of his lack of resources. Instead, he implored his friend Ferdinand Blumentritt to write the history of the Philippines due to his apparent expertise on the subject matter, to which the later refused, realizing that his Pleiad did not stand a chance. Rizal decided to do it by himself in his own way. Instead of writing an entire book dedicated to the country history, he rather resorted to undertaking a previously published Philippine history book, the book entitled Successes de las Islas Filipinas, written by Antonio de Morga. So, si Rizal daw is nakatapos ng isang novel noong 1887, which is yung Loli Metapere. So, si Rizal daw is, ina-admire niya si Ferdinand Blumentritt, na isang Australian educator and close friend ni Rizal. Nahangaan niya si Blumentritt dahil sa kaalaman at pag-expertise niya ng pag-expertise niya ng Philippine history. Noong una ay umaasa si Rizal na si Ferdinand Blumentritt is matutulungan siya sa pag-publish ng book. Pero dinecline ni Ferdinand Blumentritt kasi nga iniisip niya na hindi siya qualified para isulat yung novel ni Rizal. So si Rizal is nag-isip na lang siya ng paraan na sa sarili na lang niya. So ang ginawa niya, imbes na magsulat pa siya ng isa pang libro, ang ginawa na lang niya is nag-annotate siya ng libro, which is yung libro ni Antonio de Morgas, yung Successes de las Islas Filipinas. So si Antonio de Morga ay isang Spanish historian na nakapublish ng isang libro. So, ang about sa annotation niya is hindi lang para linawin ang context ni Morga, kundi para mabigyan din ng diin ng political perspective sa panahon ng Spanish colonial. At upang ma-highlight ang mga contribution at kalalasan ng mga Pilipino sa buong saysay. Antonio de Morga was a civil-born statesman who joined the Spanish government in 1580. In 1533 or 1593, he was appointed Lieutenant Governor of Spain colony in the Philippines, the second in command next to the Governor General. In 1598, he assumed the position of oidor or judge in the Audiencia. In 600s, he led Spanish troops against Dutch invaders led by Oliver van Noort, but he lost in this battle. This defeat paved the way of his relief in position and transfer to Mexico, where he published his books, Successos de las Islas Filipinas, in 1609. So si Antonio de Morga ay isang Spanish historian na isang statement na pinangalan sa civil na naging notable sa kanyang tungkulin sa Spanish colonial administration. Siya ay sumali sa Spanish governor noong 1593 ay 1580. Noong naman is 1593, siya ay na-appoint bilang lieutenant governor ng spare colony ng Pilipinas. Noong 1598, si Morga ay in-advance bilang sa isang posisyon ng oidor or judge sa Audiencia. So pag sinabi natin Audiencia, is ito yung isang Spanish for a hearing or audience, isang uri ng royal court sa
sa huling bahagi ng medieval Spain at among Spanish colonial. Nangangalay na ako. Oh my God. Noong 16,000 naman is noong 16,000 naman is si Morga ay namuno sa Spanish troops. Pero sa kasamaang palad, sila ay natalo sa labanang ito. Pero ay nahumantok sa kanyang kaluwagan mula sa kanyang posisyon sa militar. Dahil sa kanyang pagkatalo, si Morga ay pinadala siya sa Mexico kung saan doon niya naisulat yung kanyang novel na Sucesos de las Islas, Filipina, noong 1609. Rizal, after getting permission from France and authorities, devoted his time and laboriously conducted his intensive research at the British Museum in London for 4 months, September to December of 1889, where he found the original manuscript of Sapienza. As technology was not yet advanced during his time, he patient hand copied the entire book. He also dared to read other chronicles about the Philippines, those written by Pigafetta, Serino, Colin, Gaspar de San Agustin, Cobles, and etc., and compare them to the Morga's narrative to see which accounts collaborated. His comments can be found in the footnote of his edition. So, nung nakakuha raw si Rizal ng pahintulot mula sa mga kaibigan, si Rizal daw ay naglaan ng 4 na buwan, magmula September hanggang December noong 1889, para sa kanyang masinsinang research sa British Museum sa London. Ang kanyang dedikasyon sa pagtuklas ng kasaysayan, katotohanan tungkol sa Pilipinas ang nagbunsod sa kanya upang matuklasan ang original na manuscript ng Sucesos de las Islas Filipinas. So, nung is wala pa daw siyang technology na makakatulong sa kanya. So, ang ginawa ni Rizal is matyaga niyang kinopya yung buong libro na nagpapakita ng kanyang pangako sa pangangalaga sa mahalagang bahagi ng kasaysayan. So, si Rizal din is nag-explore pa siya ng mga historic chronicles na related sa sinusulat niya ng pag-a-annulate ng libro, which is nandyan si Pigafetta, Quirino, Colin, Gaspar de San Agustin, Combes, etc. So, sa pamamagitan daw ng pag-compare ng iba't ibang narrative sa narrative ni Morgan, si Jose Rizal daw ay tinukoy ang mga patunay ng pagkakaiba na nag-aambag sa isang mas comprehensive understanding sa mga pangyayaring humuhubog sa Pilipinas during the colonial period. So, si Rizal daw is habang nagbabasa siya, is nagkakaroon siya ng comment about sa mga librong nababasa niya. And observation para nagsisilbi siya na linawin kung ano man yung mga historical context para ma-highlight din yung ang mga bias at motivation ng iba't ibang chronicles. So, first among the history books written and published, why did Rizal choose the work of Morga? So, sabi doon is, bakit nga ba mas pinili ni Morga na i-allocate ang history ni Morga kaysa sa mga ibang history? So, mayroong question doon, answer doon na kaya daw pinili ni Jose Rizal yung work ni Morga is kasi yung yung sulat ni Morga is true experience siya. Nung panahon na naging lieutenant si Morga is doon niya rin naisulat yung sa work niya. So si Morga is kasaksihan niya talaga kung ano yung mga pangyayari nung panahon ng Spanish
Spanish colonial. Nasaksihan din ni Morga na yung sa pagbabago mula sa mga early Philippine societies hanggang sa colonial era under Spanish rule. So sa pangalawang sagot doon is kung bakit pinili ni Rizal yung work ni Morga is dahil si Morga ay isa din siyang atheist, kumbaga hindi siya naniniwala sa mga religion na, or hindi siya kabilang sa kahit na anong religion. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya religious or spiritual basis. Ay hindi na rin may tuturing na history ang mga salaysay ng mga Friday at sa modern concept. So the second question is, what are the contribution of Rizal annotation to Morga's successors? So ano nga ba yung contribution ni Morga? Ay ni Rizal sa Annotation niya dun sa may ni Morga. So sabi doon is isa dun yun sa scholarship ni Rizal, which is yung sa pamamagitan daw ng pag-annotate sa gawa ni Morga, nalalayon ni Rizal na hamunin ang dominant Spanish colonial narrative at mag-promote ng inclusive at accurate understanding ng Philippine history. So sa pangalawa na contribution ni Rizal is about siya sa Philippine geographic and cultural connection sa region at challenge ng dominant Western-centric na pananaw ng history. Ay, Oh, yung pangalawa is about siya sa pamamagitan ng pag-annotate ni Rizal is ay sa gawa ni Morga. Or Nalalaman pag-annotate ni na sa Rizal gawa na ni hamunin ang Morga. mga dominant. Yun yung number 2. Yung pang-una, kaya niya in-annotate is dahil sa pamamaraan daw ay nagbibigay daan kay Rizal sa critically evaluate historical sources at pag-provide ng isang mas nuanced na pag-unawa sa kaysaysayan ng Pilipinas. Yung pang-apat kaya niya in-annotate yung ni Morga is dahil daw na nagbibigay siya ng inspiration sa ni Andres Bonifacio, which is yung KKK. Rizal overall just wanted to use the words of early Spaniards to refute the thesis of colonial apologists of his time. In his introduction, he said that if the book succeeds to awaken your consciousness of the past, already affected or effaced from your memory, and to rectify what has been falsified and slandered, then I have not worked in vain, and with this as a basis, however small it may be, we shall be able to study the future. So, ang annotation na rin sa Successes de las Islas Pilipinas ay isang strategic move upang makontrol ang counter ng colonial narrative sa kanyang panahon. Sa paggamit ng salita ng early Spaniards, si Rizal daw ay dilayong sa pagbulaanan ng thesis ng colonial apologies na naghahangad na bigyang katwiran at walhatian ang colonial rule sa Pilipinas. Sa kanyang introduction, bahasa sinabi ni Rizal ang kanyang layunin. Ang una ay para gisingin at ang kamalayan ng mga Pilipino tungkol sa kanilang nakaraan na nabura sa alaala. Pangalawa ay upang maisabis ang mga falsification at paninirang uri na ginawa naman sa Pilipinas at sa mga mamamayang ito. So, ang layunin ni Rizal ay hindi lamang basta ang kamalian sa kaysaysayan, kundi bigyan ng kapangyarihan ang mga nabawit ang kanilang hamunin ang mga colonial narrative at tutunin ang kanilang sariling kinabukasan. Sa
magsasabing if the book succeeds, then I have not worked in vain. Si Rizal ay i-emphasize ang kahalagahan ng kanyang gawain sa pagsiklab ng panahon, sense, ay panibagong sense ng national consciousness at pride sa mga Pilipino. So, ang kanyang anotasyon sa aklat ng Morga ay isang mahalagang hakbang dahil nagbigay ito ng kontrasalaysay sa dominant colonial discourse at tumulong sa paglalatag ng batayan para sa Philippine Revolution laban sa Spanish colonial rule. Below are excerpts from Rizal's 1898 edition of Antonio de Morga's Successes to the Philippines. Throughout these islands are certain places where there is an abundance of rich gold deposits and other mineral products which are collected by the natives through washing or placer mining. However, after the Spaniards settled in the island, the natives became more lax in mining gold, contenting themselves with what they are already in the form of jewelry and ancient ingots of gold, inherited from their forebears, which were abundant in themselves. In fact, poor and indigent was the one who did not possess gold chains, bracelets, and earrings. So, ang statement na ito ay nagre-reflect sa kalagayan ng gold mining sa Pilipinas during the early colonial period. Ang mga indigenous people na tinutukoy bilang Indios sa una ay nakikibahagi sa placer mining and collected gold sa madaling paraan. Gayunpaman, pagkatapos ng pagdating ng mga Kastila, nagsimulang magbago ang kanilang diskarte sa pagkina ng ito. Kasi yan Ang pala presensya yung nasulat ng mga niya. Kastila at mga Pilipino ng paghingi ng yaman ng ginto ay kumantong sa pagbabago sa mga priority ng mga kahalik na tuloy ang paghinga, naging kontento na ang mga Kastila ang alanas at minana nila sa kanilang mga magulang ay sa kanilang mga ninuno. So, ano yung the Indios are seeing the wealth arose, the capacity of commendors are abandon the world in the mines and priest historians relate that in order to save them from fixations, they recommended to them such procedures. So, ang annotation daw ng Rizal is naragdag ng critical perspective para sa observation na nagbibigay diin at circumstances ng mga katutubo dahil ang potensyal na kayamanan ay nakakuha ng atensyon ng mga Spanish colonizers tulad ng encomenderos, mga tumatanggap ng land grant at mga sundalo. Nagsimulang umatras ang indigenous population mula sa aktibong pagmina. Ang annotation ay nagmumukha na ang mga priest historians ay nagtataguyod para sa pagbabago ito na sinasabing protektahan ang mga katutubo mula sa pansasamantala at pinsala sa mga kamay ng mga